So titingnan natin ano. So bali 6 na litro, 6.5 at saka 393. Mga kaibigan, welcome back dito sa ating channel. So matagal na tayo hindi nakapag-vlog na nating vlog pa nito nung Hyundai Getz na to nung nakarang December pa yata yon. So ngayon, meron tayong pagkakataon na makapag-vlog ulit dahil pupunta tayo na ngayon ng Divisoria. So ngayon mula dito sa ating starting point dito nandito tayo sa checkpoint na 1. So mas mura kasi dito yung crudo kaya dito tayo nagpakarga. So ipupultang natin to dito, tapos punta tayo ng Divisoria, tapos pagbalik vice versa, dito din tayo magpapultang para malaman natin ngayon kung magkano ang nagastos ng kotseng ito mula sa kung ilang litro at kung ilang oras tayong bumahe mula dito sa starting point natin sa checkpoint ng 1. So ngayon nandito na tayo, ipapupultang na natin to ngayon. Nung Mayo parang 48 pesos pang huling pinultang ko to, so ngayon nangangalahati to ngayon no? Ngayon parang ano yata 61 o 60. So tingnan natin ha. Ipupultang natin to ngayon. 59.95 halos sa 60 pesos. So ngayon mga kaibigan, ang crudo ay 59.95, so halos sa 60 pesos na rin. So mas mura dito kasi doon sa Mamatin nasa 62 na yung diesel. So ngayon mas mura talaga dito sa Uno Fuel. So ito yung starting point natin mga kasaygar ha, kasi ipupultang natin ito ngayon. So mula dito sa checkpoint ng Uno Fuel pupultang natin. Tapos mamaya pagbalik natin mula naman sa Divisoria, dito rin tayo magpupultang para malaman natin ngayon kung magkano talaga ang magagastos ng crudo ng Hyundai Getz na 1.5 diesel to. Ayan mga gasoline boy dito sa Uno Fuel. So mura talaga dito sa inyo no? Kasi dapat doon sumamatid ako 62 pesos eh. So dito mabuti, sabi ko dito na lang sa checkpoint kasi mas mura nga. So ayun, nakatipid tayo ng halos sa 3 piso mga kaibigan ha. Ayan, ipupultang talaga natin. Medyo ang doon sa Getz kalahati ito eh. So ang para legit tayo, papakita natin sa inyo na talagang punong-puno na mula doon sa ano, makikita natin na talagang halos sa apaw ha. So ganun din ang gagawin natin mamaya dito. Pagbalik ganun din. So sa mga may sasakyan, sa mga may ano, kotse o ano pa mang kahit anong klase sasakyan, pwede nyo naman gawin to kahit wala kayong gauge. Pwede nyo gawin itong ginagawa ko na ipultang nyo lang. So kung may pupuntahan kayo para malaman nyo kung magkano ang mga gastos ng gasolina o crudo ng sasakyan nyo, so ganun lang ang gagawin. So kahit walang gauge o sirang gauge nyo, pwede nyo magawa to. Para sa ngayon, sa mahal ng gasolina at crudo ngayon, eh malalaman natin kung magkano magagastos na diesel ng kotseng to. Ayan, mga subscriber natin to. Okay. Ayan mga kasaygan ha, punong-puno na talaga, halos umapaw na. So okay, dahil na tayo. Okay mga kaibigan ha, so isi-0-0 natin to. So itong Hyundai Getz na to, mayroon tong pindutan dito. Pipindutin mo lang yung trip. Makapag-umpisa ko ulit kung gusto mong i-0-0 tong ano, malalaman mo talaga. So ngayon 0-0 yung ating mula dito ha, sa starting point ng Uno Fuel. So yun ha, ipakita natin sa inyo ng 59.95 liters, so halos 60 pesos na rin. So papunta na tayo, dito na tayo dadaan sa may Canlubang para hindi na tayo babalik doon sa Kabuyaw kasi traffic doon. So yun, start na tayo no. So makita nyo 0-0, malalaman din natin kung ilang kilometer ang tatakbuhin natin eh. At syempre yung oras din natin, nasa tama ba itong ating mga cellphone ba? So 1:20 ang oras natin. So kasi i-check din natin kung anong oras tayo nag-start kasi para malaman din natin. 1:20 ang oras natin ngayon. So ayun, start na tayo. So seatbelt muna tayo. Okay. Medyo maraming nakapila dito mga kaibigan kasi mura lang dito yung ayun, gasolina ha, 61, 62. Sayang nga nung medyo mura-mura pa sana ng konti nakapag pultang tayo. So dito na tayo dadaan sa checkpoint.
minutes later. A little longer than a few minutes later. May oblong pala itong ating ano, kaya pala kanina nagpapalit tayo ng gulong. A few moments later. Okay mga kaibigan, nakabili na tayo ng mga trapal. Ayan. Gamit natin sa sidecar. Bali 5 piraso yan para makatipid tayo. Babalik na tayo, kaya lang may konting problema. Dahil yung ublong na pala yung isang gulong dyan sa unahan, kaya pala kanina habang nasa highway kami, parang medyo maalon-alon. Tapos kanina, nung mabagal na traffic, napapansin ko na parang gumagano yung side na to. Yung pala tinignan ko pagdating dun sa paradahan, ublong na pala. Ngayon diretso tayo sa Abad Santos kasi total nandito na rin naman tayo. Tinanong ko dun sa parking na dyan sa Abad Santos meron daw bilihan ng gulong. So palitan natin ang gulong nitong Hyundai Getz kasi para sigurado, kasi highway tayo, nasa unahan pa naman. So napaka-importante na mapalitan tong sa unahan. Ayan oh, medyo gumagano'n ganun eh. Napapansin ko eh oh. Kahit wala namang lubak, itong part dito sa gilid, parang umaalon-alon. So diretso na tayo doon sa Abad Santos. Hanap tayo ng medyo murang-murang, kahit pa paano medyo quality at murang gulong. A few moments later. A few moments later. Okay mga kaibigan, pabalik na tayo ng Kabuyao. So nagpalit tayo ng gulong dahil nga yung lumayan bago pa yun eh. Makapal pa yung gulong na yun eh, naublong. So napansin ko kanina sa highway na para tayong matalbog-talbog, pero hindi naman gaano, straight lang. Kaya pagdating doon sa may pinaradahan natin, tinignan ko talagang oblong talaga, kaya nagdesisyon akong palitan. So yun, pabalik na tayo ng Kabuyao. So ang oras natin ay 4:45. So halos 30 minutes din tayo nagpapalit ng gulong. Mula dito sa Divisoria, dumiretso tayo ng Abad Santos kasi yun ang may tindahan ng gulong. So hindi na tayo para nagsigurado na tayo para mahirap na. Pagdating doon sa checkpoint, doon sa pinagasolinahan natin kanina sa Ono, doon na tayo mag-full tank. So malalaman na natin mamaya kung magkano abutin ng rodo ng Hyundai Getz na ito na 1.5. So makikita naman natin dito na 53.6. So siguro ko pagdating doon so para malaman din natin kung ilang kilometro ang tinakbo natin, ilang oras tinakbo, kasi hindi ko na pinatay ito eh doon sa pagpalit natin ng gulong. So ayan, malalaman natin kung magkano kasi ang gasolina nga doon ay halos sa 60 pesos na eh, ang crudo pala. So yun na. So nandito tayo ngayon sa Binondo, sa Soler. So ayan, akit na tayo ng Jules Springs, pawa ng Maynila, tapos diretso na tayo. So hindi na tayo mag-video mga kasadyara kasi magdidilim na rin oh. At medyo traffic na nga eh. Pero ang kanina, tumakbo lang tayo ng halos 1 hour and 50 minutes. So halos kulang-kulang 2 oras ang tinakbo natin. So ngayon titingnan natin kasi alas mag-alas 5 na siya. So titingnan natin kung, kasi ito ganito rush hour to eh. So at least kanina 1 hour and 50 minutes ang tinakbo natin. So ngayon nag-start tayo ngayon ng 4:40 mula dito sa Binondo, doon sa Abad Santos pala. So tingnan natin kung anong oras tayo makarating doon sa gasolinahan ng Uno Joel.
tayo, no? So kanina nagpupultang tayo, ngayon papultang na naman natin. So kanina umalis tayo doon ng alas 5. Alas 5 eh. O alas alas 7 sakto na. So 2 oras ang biyahe natin dahil sa sobrang traffic. At tinakbo natin ay 106 km. So kanina sinero natin yun, ano? So ngayon malalaman natin ngayon kung magkano ang nagastos na. Litro ng diesel ay 59.95. So halos 60 pesos. So wala pa yung gasoline boy. So tingnan natin, ano? Ayaw nga pala, tingnan din pala natin kasi na-full tank natin pala to kanina. Ngayon kung mapapansin nyo, ayan, oh, halos full tank pa rin, oh. Ito, oh. Yun, oh. Kasi nyo halos ano ko pa rin. Halos hindi nabawasan, kaya lang pinutangkan natin to kanina dahil punong-puno yon. So halos hindi siya nagbago. So ganun to eh. Kasi napakatipid nga nitong kotse na to. Kaya halos kung titignan mo sa gauge, kala mo hindi nabawasan, ano? Pero nabawasan to. Dito natin malalaman talaga. Okay. Pagka-CRT ay mga kaibigan, ayan, diesel yan. So ang makina nito ay 1.5. So yan, diesel, full tank mo. So kanina nagpakarga ako kanina mga alaon na 20. So pinultak ako, galing ako ng Maynila eh. Ngayon titingnan natin kung magkano ang nagastos mula dito balikan papuntang Divisoria. So kanina punong-puno yan para malaman natin na ano, talagang papakita natin na punong-puno talaga. Diesel sir. Diesel okay. 00, okay. So yan, halos tumakbo ako ng halos papunta rito 2 oras. Kulang-kulang 2 oras. So halos kulang rin, bali 3 oras. Halos kulang 4 na oras din ang tinakbo namin. So tingnan natin kung ilang litro, ah. Sagad sir. Sagad yan, sagad. Ipapakita natin yung ano talaga puno. Kasi para legit ba na talagang kanina punong-puno. So ganun din ang gagawin natin para malaman natin kung talagang kung magkano. Kasi kung titingnan natin sa gauge, halos hindi nabawasan sa gauge eh. Hindi naman nabago dahil puno nga kanina. Kaya halos kung titingnan mo sa gauge, halos hindi naman nabawasan. Pero nabawasan yan. Dito natin malalaman. Yung hanggang dyan talaga kasi pinuno ko talaga yung kanina eh. So ayan, no? Puno na, no? Okay na. So ayan, mga kaibigan, ayan, no? Punong-puno na. So titingnan natin, ano? So bali 6 na litro, 6.5 at saka 393. So ayan, 393 tapos 6 na litro mahigit. So yun, ang ano ngayon ay 59.95 ang 1 litro. So yun mga kaibigan, 393. Okay mga kaibigan, so yan, inabot tayo ng gabi nga lang dahil sobrang traffic dun sa ano kanina, mula sa Nichols hanggang Bikutan. Umabot pa nga ng sukat, kaya halos umabot tayo ng 2 oras na biyahe pabalik. At papunta naman doon halos ano lang, kulang-kulang 1 oras. So kung susumahin, halos 4 na oras ang biyahe natin. So sa 4 na oras na yon, umabot ng 6 na litro lang. At 393 lang naman ang balikan yun, vice versa. So ganun to katipid. So ang 1 litro pa nun ay 59.95 so halos 60 na rin naman. So yun, ganun, no? Mas malaki pa binayaran ko sa toll gate. Sa toll gate 200 plus sa balikan 400 plus. So ito 393 lang, kaya napakatipid ng coaching to, no? So sa 106 na kilometer balikan na yun, vice versa, kasi pag Maynila talaga 50 kilometers yan eh. So balikan, siyempre pumunta pa tayo ng Abad Santos dahil nagpapalit nga tayo ng gulong, kaya yun, umabot tayo ng 106 kilometer. So ganun to katipid eh. Sa 106 km 6 na litro mahigit at 393 lang. Pero naalala ko nung Maynila 200 lang ginagastos nito dahil nung time na yun nasa 30 lang ang ang crudo nun eh. So
kaya 200 lang talaga ginagastos. So ngayon medyo na-double dahil nga ayun, nasa halos 60 nga yung crudo. So yun mga kaibigan, shoutout nga pala yung ating mga nag-comment sa ating ano doon, kotse na pinakamatipid, yung nag-vlog tayo, no? Yung biyaheng Cavite, biyaheng Bulacan, at saka yung biyaheng Santo Tomas, Batangas. Shoutout pala doon kay yung nagtatanong siya kung yung gets ko daw, yung Hyundai gets ko na CRD, okay pa. Ito pa, still alive and kicking. So iniingatan natin to kasi magandang kotse to eh. Bibihira lang tong ganito kasi sa Toyota walang ganitong diesel na hatchback. Kahit sa Suzuki, sa Nissan, sa Mitsubishi wala. So Hyundai lang talaga ang meron nito, kaya iingatan ko to dahil napakatipid talaga. So yun mga kaibigan, maraming salamat sa panonood at mag-comment lang kayo kung meron kayong mga sasakyan din at magkano nagagastos. So ang ginawa natin ganun lang, full tank, balikan full tank. So kung malalaman natin talaga kung magkano yun. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat at hanggang susunod nating vlog. Magandang gabi sa inyong lahat at bye bye.